Ang sobrang pagkain ng junk food at pag-inom ng soft drinks ay pwedeng makasama sa iyong kalusugan. Sa katunayan, ang isang can ng soda ay naglalaman ng 39 to 41 grams ng sugar. At kapag uminom ka ng 12-ounce can ng soft drinks, kasing dami ito ng pagkonsumo ng 7 to 10 kutsarang asukal. Pwede makasama sa iyong kalusugan ang labis na pagkuha ng sugar sa soda at pagmula ng development ng iba't ibang sakit at komplikasyon. Kadalasan kumakain ng junk food at umiinom ang tao ng soft drinks bilang isang resort para matugunan ang kanilang gutom at uhaw. Gayunpaman, sa katagalan ng pagkain ng sobrang junk food at soda ay maaaring maging dahilan ng pagkasira ng iyong kalusugan. Ang junk food ay tinatawag din na bilang discretionary choices. Ibig sabihin, ito ang mga pagkain na tinumin na walang sustansyang binibigay sa katawan. Dahil ang junk food ay may mataas na calories mula sa sugar o fat at nagkataglay ng mababang components with nutritional value, tulad ng dietary fiber, protina, bitamina at mineral. Kung saan, ito ang dahilan kung bakit tinatawag silang empty calories. Ang mga pagkain kinuturing na junk food ay kinabibilangan ng matamis na inumin tulad ng soda, juice, energy drink, pinoprosesong karne tulad ng hotdog, bacon, ham, mga matatamis na panghimagas o treats tulad ng mga candy, gum, tsokolate, cake. Fast food meal gaya ng french fries, fried chicken, hamburger, pizza, tacos, mga chips, instant noodles, sorbetes, iba pa ang mga naprosesong pagkain na hindi tama ang dami ng asukal, asin at bad fat. Ang sobrang pagkain ng junk food ang pumipigil sa katawan mula sa pag-absorb ng mga mahalagang sustansya na tumutulong sa pag-function nito. Bukod pa rito, ang sobrang pagkain ng junk food ay maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan na pwedeng magresulta sa ilang malalang sakit sa hinaharap. Narito ang ilan sa mga negatibong epekto ng junk food na dapat mong malaman. Obesity o labis na katabaan. Isa sa mga pangunahing kadahilanan kung bakit ang obesity ay isang pandaigdigang problema sa kalusugan ay dahil sa sobrang pagkain ng junk food. Ang mataas na level ng sugar, saturated fat, sodium, calories, at mas mababa sa zero na dami ng nutrients, kaya ng mineral at vitamina, sa napakaraming junk food ay maaaring magresulta ng labis na pagtaas ng timbang. Maaring humantong sa malubhang sakit ng obesity tulad ng type 2 diabetes, cardiovascular disease, at ilang uri ng cancer. Malawang epekto, mahinang kontrol ng appetite at mga problema sa panunaw. Ayon sa pag-aaral, ang pagkain ng sobrang dami ng junk food at maaaring makaapekto sa utak, partikular sa hypothalamus na responsable sa regulasyon ng appetite. Ang sobrang sugar mula sa junk food ay nakasisira ng supresyon ng iyong appetite at nagiging dahilan ito ng pagtaas na kagustuhan na kumain kahit ikaw ay busog pa. Ang binge-eating junk food ay maaaring magdulot ng mga problema sa panunaw dahil ang mga pagkain na walang fiber ay tumutulong sa pagpanunaw. Kung ang pagkain na hindi natutunaw ng maayos, maaari itong humantong sa constipation at iba pang problema sa digestion. Pangatlo, pagkawala ng memorya at mga problema sa pag-aaral. Ang mahinang dieta, lalo na kapag kumakain ng high-fat, high-sugar foods, ay maaaring magdulot ng pamamaga sa hippocampus na isang bahagi ng utak na responsable para sa memorya, pag-aaral, emosyon, at motibasyon. Kung saan ang pinsala sa hippocampus ay maaaring mag-trigger ng mga problema sa pag-aaral at kapansanan sa memorya. Tandaan din na kapag hindi ito kaagad nabigyan pansin, maaari nitong mapataas ang iyong risk sa pagkakaroon ng dementia at Alzheimer's disease. Pangapat, panganib ng depresyon.
Ayon sa isang papel nagmula sa Manchester Metropolitan Center for Bioscience, nalaman na ang pagkonsumo ng pagkain na mataas ng kolesterol, saturated fats at carbohydrates ay nagpapataas ng iyong risk na magkaroon ng depresyon ng 40% dahil ang mga pagkain ito ay nagdudulot ng pamamaga sa utak. At ang panghuli, mga negatibong epekto sa paglaki at pag-unlad. Ang junk food ay kulang sa lahat ng mga halagang sustansya na kailangan ng katawan para sa paggana at pag-unlad nito. Kapag ang iyong dieta ay binubuo ng discretionary choices, maaari nitong hadlangan ang paglaki at pag-unlad mo. Dagdag pa rito, kadalasan ng mga bata ang nasa panganib na magkaroon ng negatibong epekto ng junk foods. Dahil ang kanilang katawan at mga organ ay patuloy pa rin sa paglaki at pag-unlad. Dagdag pa rito, mayroon mga kaso ng individual na masyadong payat para sa kanilang taas o sobrang timbang dahil sa kakulangan ng sustansya at iba pang deficiency factors. At sa Pilipinas, ayon na rin sa United Nations Children's Fund or UNICEF, isa sa 3 batang Pilipino na wala pang 5 taong gulang ay bansot o hindi pa lumalaki base sa kanilang edad dahil sa sobrang pagkain ng junk foods. Sa pagkain ng junk foods, hindi mo agad mararamdaman ang mga negatibong epektibo nito dahil para sa iyo at sa nakakarami, ang junk food ay isang comforting na pagkain. Kaugnay nito, hindi na nakapagtataka kung patuloy ka sa pagkain dahil sa pagkaakala mo na mabuti ito para sa iyo. Kapag ganito ang iyong pag-iisip, dahan-dahang magdurusa ang iyong katawan dahil sa mahinang dieta na iyong ginagawa. Para maiwasang mangyari ito, paligiing unahin ang pagpili ng mga masustansya pagkain kapag ikaw ay namimili at hanggang maaari subukang gawin ang iyong pagkain sa bahay. Ito ay para masigurado ang pinakasariwa at pinakamalusog na sangkap ang mailalagay sa iyong pagkain. At panghuli, maging adventurous sa iyong mga food options at maging maingat sa pagkain habang nagpapatuloy ka sa malusog na dieta. Again, this is Dr. Marlene Urbano Ligas, your health advocate. Thank you.